So ayan mga kagulay, isang magandang umaga at welcome back nga pala ulit dito sa aking channel. So ngayon ang video ko po ngayon mga kagulay, mag-i-spray po ako ng pamatay damo dito sa aking sibuyas. So bali 5 days po siya ngayong araw simula pagkatanim, at ngayon mga kagulay kailangan isprayan na po natin ito ng pamatay damo kasi ang bawat galaw or bawat gagawin dito sa sibuyas na to kailangan bilang sa araw, kaya dapat hindi po susobra, hindi rin po magkukulang. At yun nga mga kagulay, papunta na ako dito sa aking sibuyasan at papakita ko po sa inyo yung mga damo na aking nakita. At para kung sakali may tanim po kayong sibuyas o magtatanim po kayong sibuyas, may masusundan po kayong mga video. So lalo na po sa bilang ng araw, kailangan po sakto po yung ating pag-aabono, pagpapatubig, at syempre yung ating pag-i-spray ng mga pamatay damo. Kaya maganda mga kagulay masundan nyo yung aking gagawin dito sa aking tanim na sibuyas at malaman nyo yung aming ginagawa para makontrol yung mga damo na lumalabas pagkatapos nga itong i-transplant. So bali mga kagulay, ito na po yung aking sibuyas simula pagkatanim. Ay 5 days po ngayong araw at makikita nyo medyo bumabangon-bangon naman na siya. So bali mga kagulay, kung mapapansin nyo medyo marami po lumalabas na maliliit na damo. Ayan, karaniwan po yung nakikita kong damo dito ay yung mga paragis or yung damong salampak. Ayan, so may daming maliliit. So ito po yung kailangan na dapat maawat na dumami sa ating mga taniman, dahil pagka nag-ugat yan ay matatamaan po yung ating mga sibuyas or mga gulay na kanyang makatabi dahil nga yung ugat niya ay makalat. Kaya mas maganda mga gulay na ma-applyan agad ng mga herbicide lalo na dito sa sibuyas, at kailangan hindi na po siya masyadong mapalaki para po hindi rin po masaktan yung ating sibuyas kung sakali man po tayong nag-apply nito. So bali mga kagulay, ang gagamitin ko nga palang pamatay damo dito, ito nga po palang Kinetic na 24AC. Ayan. So bali mga kagulay, ang Kinetic na to ay hakalin tulad po nung Select herbicide, at kanyang AI po ay Glytodim. Ayan, so ito po yung kanyang AI. At syempre mga kagulay, ang kanyang tinatarget nga po dito, katulad nga ng Select herbicide na lagi kong pinapakilala sa inyo, yung mga paragis po ang kanyang tinatarget karaniwan. So napakagaling po ito sa mga salampak na damo. So ito naman mga kagulay, bagong herbicide lang po ito, pero hindi ko pa siya na-try na irekta sa mga gulay. Kaya ito mga kagulay, ito pa lang po yung unang gamit ko dito sa Kinetic na to. Pero dito mga kagulay, hindi ko pa siya nagamit na irekta sa aming mga tanim, kaya first time ko pa lang siyang gagamitin lalo na dito sa sibuyas. Kaya mga kagulay, hayaan nyo lang na makapaglabas ako ng video na aking irerekta to para po maging safe po inyong mga tanim at hindi naman po masira. Kaya mga kagulay, kung gagamit po kayo ng herbicide na nirerekta po katulad po ng Select herbicide or Glytod-D, so yun naman po mga kagulay ay aking nasubukan, at yun nga po ay napakagaling din po sa mga paragis dahil bagong herbicide lang po ito, kaya hindi ko pa siya masyadong nirekomenda sa inyo na irekta sa mga gulay. Dito mga kagulay, magtitimpla lamang po ako dito ng 50 ml dito sa Kinetic na herbicide na to. Kasi ito mga kagulay, ito yung sinasabi ko sa inyo na aking ina-apply din, na ito yung ina-apply kong pamatay damo na nirekta ko sa aking mga gulayan. Ito yung Select 24EC, at ang kanyang AI din ay Glytodim. So ito rin po ay napakagaling sa paragis. So bali mga kagulay, ito pong Select na to ay lalagyan na lang po ito, at pinaglagyan ko po siya ng ito, may pangalan siya Ronstar. So bali ang laman nito mga kagulay ay Ronstar na lang po. Ayan. So hindi po ito Select, kasi ito yung dating mga lalagyan na lang po namin na na-stock. So wala pong mapaglagyan ng Ronstar dahil ngayon Ronstar na nasa bahay ay mga litruhan. So ilang karga lang naman yung aking mauubos dito sa aking sprayer, kaya konti lang yung aking dinalang Ronstar. At mas konti rin po yung timpla nito sa mga sprayer, at hindi rin po ito masyadong dapat kalakasan lalo na sa mga bagong transplant pa lang ng mga sibuyas.
So bali mga kagulay, ang Ronstar naman, ito ipapakita ko sa inyo yung mismo lalagyan. Ang Ronstar po mga kagulay ay napakagaling po ito sa mga possible pa lang, kahit po ito may tubig or walang tubig. So bali kalimitan mga kagulay ay ginagamit din po ito sa mga palay, lalo na ito ay sa mga direct seedling o yung mga sabog tanim. O kahit po may tubig yan na sinabog, isprayin po natin ng pamatay damo na to, ay pwede po. So dito naman po sa may sibuyas, to yung lupa po ito, at ito nga ay mga kagulay ay magaling din po sa mga possible pa lang. Kaya mas maganda mga kagulay, 5 to 7 days mag-apply na po nito sa ating mga sibuyasan. At syempre mag-ingat din po tayo sa paggamit ito, lalo na kung meron po tayong mga katabing mga gulay. So ingatan po natin na mag-spray po tayo na medyo mahangin, kasi ayaw po ng gulay yung amoy ng Ronstar. Medyo magkakaroon siya ng problema pagka ito po ay ating naanggihan. Kaya mga kagulay, ngayong maga makikita nyo medyo tahimik na mga kagulay, kaya ngayon pa lang ay mag-apply na rin ako ng aking i-spray dito sa sibuyasan. At para hindi na po lumaganap itong mga damo, at i-update ko po kayo sa ilang araw na yon para po mapakita ko sa inyo yung epekto nitong pinagsamang Kinetic at Ronstar. At dito nga mga kagulay, nakapagkarga na ako sa aking sprayer. So ang timpla ko po sa Kinetic ay 50 ml kada 20 liters na sprayer. At sa Ronstar po ay 40 ml kada 20 liters na sprayer. So palagi lang po natin na tandaan na kapag gagamit po natin sa ating sprayer, ay hugasan po agad natin para po hindi po natin magamit yung ating sprayer sa ating mga gulay. At maaari po ito makaapekto pagka hindi po natin ito nahugasan. At sa pag-apply nito sa mga sibuyas, dapat lang po ay kasarapan lakad lang. At hindi rin po masyadong papaliguan yung ating sibuyas dahil bata pa ito at di pa po masyadong nakaka-recover. Kaya okay lang po na kahit paanggi lang para hindi masyadong mapaliguan yung ating ini-sprayan na sibuyas.